So mga kaibigan, matapos nga pong matalo ang Gilas Pilipinas sa semifinals kontra sa koponan ng Brazil, si Justin Brownlee po humingi ng pasensya or nag-apology po sa mga Gilas fans sa nangyaring pagkatalo ng ating team. Kung titignan po ninyo, so far talaga wala namang ginawang mali si Justin Brownlee mga kaibigan. Ibinuhos niya nga po yung kanyang galing, yung best niya, at si Brownlee nakapagbigay po ng gintong medalya yan sa Gilas Pilipinas. Kaya medyo masakit sa kanya yung pagkatalo ng Gilas sa kabila na nangyari. Nalamang ang Gilas sa first half, pagdating ng second half, no, ay doon natambakan ng Gilas Pilipinas. Ayon kay Justin Brownlee, sa pahayag po niya, I feel like I let my teammates down by the way I play. Ibig sabihin ito, parang nasa kanya yung talagang pagkapanalo ng Gilas Pilipinas dahil medyo nagkulang, no? Medyo nawala yung momentum ni Justin Brownlee. Doon na po nagkaroon ng sunod-sunod, no, na puntos or talagang nakalamang na, no, ng double digits po etong Brazil. Kung titignan nyo mga kaibigan, para sa akin kinakailangan lang talaga mas palakasin pa ni Coach Tim Con ang sistema ng Gilas Pilipinas, especially yung first 5. Dapat may another set of first 5 din po para sa Gilas Pilipinas, para pwedeng magpalit-palit or magkaroon ng change po ng mga player kung sakaling mapagod. Alam naman natin, nakikita natin sa Gilas Pilipinas mga kaibigan, minsan wala po sila sa kondisyon. At napakaganda naman talaga ng pinakita ng Gilas Pilipinas sa first quarter. Sa second quarter, nakalamang na nga po yung Brazil. Pagdating ng second half, doon na po tayo natambakan ng double digit, which is talagang ang laki na nangyari, no? Ang laking problema po. 16-0 run, which is talagang napaka-imposible namang mangyari. Na bakit ganoon mga kaibigan? Nahayat na pabayaan po ng Gilas Pilipinas. Mahina po kasi yung second unit po, no, ng Gilas Pilipinas. Madalas po naghahabol ang lamang at natatalo po tayo. Madalas ganyan mga kaibigan ng problema. Dapat po magkaroon ng kapalitan yung first 5 at hindi po kasi sapat yung skills to take over yung first 5. Dapat may another set ng 5 players na mas magagaling po sa first 5. So nakakuha nyo po yung punto ko mga kaibigan. At yung pinaka number 1 po na nakita natin dito na naging problema nung hindi po pinasok ni Coach Tim Con, etong ating pambato na si Kai Sotto para sa depensa. Kasi kapag may Kai Sotto mga kaibigan, hindi po talaga mangyayari yun, no? Sigurado po ako malaki ang tsansa nating manalo. First quarter, 10 points ang lamang natin. Pero kung may Kai Sotto yun, sa second half, hindi po mangyayari yun. Mapipigilan ni Kai Sotto yun mga kaibigan. Si Kai Sotto, kahit sabihin na natin ganyan yan, malamya, kumilos, no? Pero napakalaki po ng impact niya sa loob. Sa Japan, bilig talaga si Kai Sotto mga kaibigan. Pang intense and crucial game po, ipinapasok yan, no? Dahil talagang kailangan yung depensa ni Kai, yung tangkad ni Kai Sotto, may intimidate po yung mga sharpshooter niya, no? Kahit yung pagpasok sa ilalim, makokontra po yan. Kahit sabihin natin mga NBA or ex-NBA player pa yan. Well, para sa akin siguro condition pa si Kai Sotto kung sakali nga makapasok sa finals ang Gilas Pilipinas, baka doon pagamitin. Pero sa semifinals, nalaglag ang Gilas Pilipinas at hindi nakapasok. Pagkakataon na sana sa Gilas Pilipinas para magkaroon ng slot sa Olympics. Pero syempre still proud pa rin tayo sa Gilas Pilipinas dahil pinakita nila, no, pusong Pinoy. Gilas Pilipinas hindi basta-basta magpapatalo. Well mga kaibigan, update ko kayong muli, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.